Ang Pilipinas ay binubuo ng nasa 7,641 mga isla, pero tila hindi pa ito sapat para sa iba. Halos 200 reclamation project ngayon ang isinusulong sa iba't ibang bahagi ng bansa at 24 dito ay planong gawin sa Manila Bay. Ang reclamation ay ang paglikha ng lupa sa karagatan sa pamamagitan ng pagtambak. Kaya ngayong araw ay bibisitahin natin ang isang reclamation project na kasalukuyang ginagawa sa Manila Bay. At ngayon ay nandito po tayo sa ginagawang land reclamation ng SM Prime dito sa Pasay City na pagtatayuan ng mga bagong gusali. Ito ang bagong reclamation project na pagmamay-ari ng SM Prime Holdings Incorporated na isa sa pinakamalaking integrated property developer sa Southeast Asia. Taong 2017 nang unang ipropose ito ng SM Prime Holdings, pero hindi inaprubahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang proyektong ito at anya papayagan niya lamang ito kung ang mga tagapagtaguyod ay may mga hakbang sa kaligtasan para sa kapaligiran at kalusugan ng publiko. Kaya naman ang SM Prime ay nangakong aayusin ito. At matapos ayusin ang mga plano at pakikipag-usap sa gobyerno, ang SM Prime ay opisyal na nakatanggap mula sa lungsod ng Pasay ng NTP o Notice to Proceed para dito sa 360 hektarya na reclamation project. Ang SM Prime Holdings Incorporated ay pumili ng consultant at kontraktor na mula sa isang roster ng mga kilalang kumpanya at napili ang Royal Boskalis Westminster na mula Netherlands at China Harbor Engineering Company na mula naman sa China, na marami nang napatunayang global reclamation at dredging na karanasan, kaya tiyak na maayos at responsableng pagpapatupad ng reclamation project. So dito ay meron po tayong satellite image at makikita po natin dito ang Dolomite Beach, Horizon Manila Reclamation, MOA Complex at itong SM Prime na 360 hectares reclamation project. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, ang lahat ng reclamation project sa kanilang lungsod ay dumadaan sa mga nararapat na ahensya, partikular na ang PRA o Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources. So dito po sa bahaging ito ay makikita po natin itong cutting suction dredger. Ito ang kumukuha ng mga buhangin na malapit sa site at meron itong mahabang pipe kung saan dadaan ang mga nakuhang buhangin sa ilalim ng tubig para itambak sa reclamation site. At mula dito ay matatanaw naman natin ang trailing suction hopper dredger, isang vessel na kumukuha ng buhangin sa ilalim ng tubig na may kalayuan sa reclamation site. At pag nakakuha na ito ng sapat na buhangin ay pupunta na ito sa site para itambak ang mga nakuhang buhangin. Ang bagong reclamation project na ito ay ikokonekta sa Molo Basia Complex na isa ring reclaimed land at isang maunlad na estate na may napakalaking shopping mall, mga opisina, mga tirahan, entertainment arena, 5-star hotel at convention center. Ang proyektong ito ay nahahati sa 3 isla at ang nakikita po natin sa ngayon ay ang tatawaging Island A. Kaya inaasahan na sa mga susunod na buwan ay makikita na rin natin ang pangalawang isla. Ang mga aktibidad sa reclamation ay binalak na matapos sa loob ng 3 taon at ang kabuoang tagal ng proyekto kabilang ang pagpapaunlad ng lupa ay 5 taon. Isa ito sa 24 na pinropos na reclamation na nasasakop sa 9,000 hektarya ng karagatan ng Manila Bay.
halos walang tigil na pagtambak ng mga buhangin para mabuo ang isla. At kapag natapos na ang pagtatambak, ang sunod namang gagawin ay ang paglalagay ng vertical drain bago isiksik ng vibro at dynamic compaction upang matiyak ang katatagan ng lupa. Ang panlabas na perimeter ng mga isla ay maglalagay ng kombinasyon ng rock revetment at ang isang concrete wave wall para sa protection ng isla. Ang totoo ay panahon pa ng mga Kastila ay ginagawa na ang ganitong reclamation sa bansa. Maraming reclamation project ang ginagawa hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ayon sa mga eksperto ay malaki ang negative impact nito. At isa sa mga apektado sa mga ganitong proyekto ay ang mga mangingisda na wala nang nahuhuli. Dun sa CEO ng Boskalis na si Peter Berdowski, ang mga isla ay idinisenyo upang labanan ang mga potensyal na malaking lindol at bagyo. At ipinangakong gagawin ng maayos ang proyektong ito para protektahan ang Manila Bay laban sa epekto ng climate change. At bilang Pilipino, ano ang masasabi mo sa proyektong ito? I-komento lamang po ang inyong mga sagot sa ibaba at kung nagustuhan mo ang mga ganitong video ay pindutin lamang po ang like sa ibaba at subscribe naman bilang suporta at para na rin updated ka sa mga susunod nating video katulad nito.